Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! GMRC Grade 6 Term 1 Examination Reviewer. Panuto. Basahin ang bawat pahayag sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Simulan na natin mga bata. Number 1. Nagbigay ang isang nakatatandang kamag-anak ng payo tungkol sa isang sitwasyong malaki na ang ipinagbago sa kasalukuyan. Ano ang pinakamainam na tugon? A. Makinig ng magalang, pahalagahan ang kanyang karanasan at suriin din ang kasalukuyang impormasyon bago magpasya. B. Sundin agad ang lahat ng payo dahil mas matanda siya. C. Tanggihan agad ang payo dahil luma na ang kanyang karanasan. O D. Huwag na siyang kausapin tungkol sa anumang pagpapasya. At ang tamang sagot ay letter A. Number 2. Nahihirapan si Lolo sa bagong cellphone. Agad itong inagaw ni Leo at sinabing hindi mo kasi alam. Samantala, nagtanong muna si Mara kung kailangan niya ng tulong at ipinaliwanag ang mga hakbang ng dahan-dahan. Ano ang pinakamahusay na pagsusuri? A. Pareho silang nagpakita ng kagandahang loob dahil pareho nilang nahawakan ang cellphone. B. Mas magalang si Leo dahil mas mabilis niyang natapos ang gawain. C. Mas nagpakita ng kagandahang loob si Mara dahil tumulong siya ng may paggalang at pasensya. O D. Walang kaugnayan ang paraan ng pagsasalita sa paggalang sa nakatatanda. At ang tamang sagot ay letter C. Number 3. Nahihirapan ang lola ni Sam na sagutan ang isang online form. Ano ang pinakamainam niyang gawin? A. Kunin agad ang cellphone at gawin lahat ng hindi nagpapaliwanag. B. Sabihing napakadali nito at dapat alam na niya. C. Iwan siya dahil matatagalan ang pagpapaliwanag. O D. Mag-alok ng tulong, ipaliwanag ng dahan-dahan at tiyaking nauunawaan niya ang bawat hakbang. At ang tamang sagot ay letter D. Number 4. Bakit maaaring magkaiba ang paraan ng paggamit ng teknolohiya ng isang bata at ng kanyang lolo o lola? A. Magkaiba ang panahon at karanasan nila sa paglaki at pagkatuto ng teknolohiya. B. Walang kakayahang matuto ng teknolohiya ang lahat ng nakatatanda. C. Laging mas tama ang mas batang gumagamit ng gadget. O D. Hindi kailangang matuto ng bagong bagay ang nakatatanda. At ang tamang sagot ay letter A. Number 5. Ano ang tatlong mahalagang bagay na kinikilala natin sa mga mas matanda at nakatatanda? A. Kayamanan, katungkulan at kasikatan. B. Edad, lakas at ari-arian. C. Dignidad, karanasan at karunungan. O D. Trabaho, libangan at teknolohiya.
At ang tamang sagot ay letter C. Number 6. Alin ang halimbawa ng kagandahang loob sa pakikipag-ugnayan sa nakatatanda? A. Pagsagot ng pabalang kapag hindi agad naunawaan ang sinabi. B. Paggamit ng magalang na salita at pag-alalay kung kinakailangan. C. Pag-iwas sa pakikipag-usap sa kanila. O D. Pagtawa kapag nahirapan silang gumawa ng isang bagay. At ang tamang sagot ay letter B. Number 7. Bubuo ang pangkat ng isang pagkilala sa makabagong bayani. Alin ang pinakamahusay na planong maaari nilang likhain? A. Ilagay lamang ang pangalan at malaking larawan ng napiling tao. B. Maglista ng maraming sikat na pangalan kahit hindi maipaliwanag ang kanilang ambag. C. Pumili ng bayani at purihin siya ng labis kahit hindi tiyak ang impormasyon. O D. Pumili ng individual, grupo o organisasyon. Ilahad ng tama ang mahalagang ambag, ipakita ang pasasalamat, at magmungkahi ng konkretong gawaing maaaring tularan. At ang tamang sagot ay letter D. Number 8. Alin ang pinakamainam na proyekto upang kilalanin ang isang Pilipinong may mahalagang kontribusyon sa bayan? A. Gumawa ng maikling pagtatampok na tama ang impormasyon tungkol sa kanyang ambag, nagpapahayag ng pasasalamat at nagpapakita ng isang mabuting katangiang maaaring tularan. B. Gumawa ng poster na puro larawan ngunit walang paliwanag sa kanyang kontribusyon. C. Piliin ang pinakasikat na tao kahit walang malinaw na kaugnayan sa paglilingkod sa bayan. O D. Kopyahin ang gawa ng ibang pangkat upang mas mabilis matapos. At ang tamang sagot ay letter A. Number 9. Ano ang mahalagang pagkakatulad ng paglilingkod nina Efren Peña-Florida at Randy Halasan? A. Pareho silang naging bayani dahil sa pakikipaglaban sa digmaan. B. Pareho silang naglingkod lamang sa malalaking lungsod. C. Pareho nilang ginamit ang pagiging guro upang makatulong sa mga pamayanang nangangailangan. O D. Pareho nilang iniwasang makipagtulungan sa ibang tao o organisasyon. At ang tamang sagot ay letter C. Number 10. Naantig si Mia sa ginawa ni Efren Peña-Florida para sa mga batang nangangailangan ng edukasyon. Alin ang angkop niyang paraan upang tularan ang diwa ng kanyang paglilingkod? A. Magturo sa mga bata ng walang pahintulot ng mga nakatatanda. B. Sumali sa ligtas at aprobadong reading program upang makatulong sa mas batang mag-aaral. C. Gumawa ng post na nagsasabing mas mahusay siya kaysa sa ibang voluntaryo. O D. Maghintay muna siyang maging tanyag bago tumulong. At ang tamang sagot ay letter B. Number 11.
Bakit mahalagang kilalanin ang mga Pilipinong may mahalagang kontribusyon sa bayan? A. Upang malaman kung sino ang mas mahusay kaysa sa lahat. B. Upang gawing paligsahan ang kanilang mga nagawa. C. Upang ipakita lamang ang kanilang mga parangal. Or D. Upang maging inspirasyon ang kanilang mabuting halimbawa at mahikayat tayong gumawa rin ng kabutihan. At ang tamang sagot ay letter D. Number 12. Bakit maituturing na makabagong bayani si Randy Halasan ayon sa aralin? A. Dahil naging tanyag siya sa paggamit ng teknolohiya. B. Dahil nagturo lamang siya kung saan madaling makarating. C. Dahil naglingkod siya sa mga mag-aaral na matigsalog at tumulong din sa pagpapaunlad ng kanilang pamayanan. O D. Dahil iniwan niya ang pagtuturo upang maghanap ng mas madaling trabaho. At ang tamang sagot ay letter C. 13. Ano ang pangunahing layunin ng Kariton Classroom ni Efren Peña, Florida? A. Mabigyan ng edukasyon ang mga batang lansangan. B. Magbenta ng mga aklat sa iba't ibang pamayanan. C. Maghatid ng pagkain sa mga paaralan. O D. Magsanay ng mga batang atleta. At ang tamang sagot ay letter A. 14. Bubuo si Lea ng isang linggong personal na plano sa pagtitipid ng enerhiya. Alin ang pinakamahusay niyang planong buuin? A. Sa bahay, patayin at alisin sa saksakan ang hindi ginagamit. Sa paaralan, iwasan ang pag-aaksaya ng kuryente. Sa ligtas na maikling biyahe, maglakad o magbisikleta at itala araw-araw ang nagawang pagtitipid. B. Magtipid lamang kapag mataas ang bayarin at bumalik sa dating gawi kapag bumaba ito. C. Sabihan lamang ang ibang tao na magtipid ngunit huwag nang magtakda ng sariling gawain. O D. Iwasang gumamit ng anumang kuryente sa buong linggo kahit kailangan ito sa mahahalagang gawain. At ang tamang sagot ay letter A. 15. Alin ang pinakamainam na pang-araw-araw na plano sa pagtitipid ng enerhiya? A. Patayin lamang ang isang ilaw tuwing linggo. B. Alisin sa saksakan ang charger ngunit hayaang bukas ang aircon habang bukas ang mga bintana. C. Patayin ang ilaw ngunit gumamit ng kotse kahit sa napakalapit na pupuntahan kung may ibang ligtas na paraan. O D. Patayin at alisin sa saksakan ang hindi ginagamit na kagamitan. Gumamit ng natural na liwanag kung maaari at pumili ng matipid na paraan ng pagbiyahe. At ang tamang sagot ay letter D. 16. Sa bahay A, pinapatay ang ilaw sa bakanteng silid at inaalis sa saksakan ang hindi ginagamit na kagamitan. Sa bahay B, nananatiling bukas ang ilaw at naka-standby ang mga kagamitan kahit walang gumagamit. Ano ang pinakamahusay na pagsusuri? A. Pareho lamang ang paggamit nila ng enerhiya.
B. Mas matipid sa enerhiya ang bahay A dahil iniiwasan nito ang hindi kailangang pagkonsumo. C. Mas matipid ang bahay B dahil handang gamitin agad ang mga kagamitan. O D. Walang kaugnayan sa pagtitipid ng enerhiya ang mga gawaing ito. At ang tamang sagot ay letter B. 17. Malapit lamang ang paaralan ni Ben at ligtas ang daan para sa paglalakad o pagbibisikleta. Alin ang makatutulong sa pagtitipid ng fuel? A. Magpaatid sa kotse araw-araw kahit malapit lamang. B. Maglakad o magbisikleta kung kaya at ligtas. C. Magpasundo sa dalawang sasakyan para may pagpipilian. O D. Paandarin muna ng matagal ang sasakyan bago umalis. At ang tamang sagot ay letter B. 18. Tapos nang gamitin ni Joel ang computer at charger. Ano ang pinakamainam niyang gawin upang makatipid ng enerhiya? A. Iwanang nakabukas ang computer para magamit mamaya. B. Patayin ang monitor ngunit iwanang bukas ang computer. C. Iwanang nakasaksak ang charger kahit walang nakakabit na gadget. Or D. Patayin ang computer at alisin sa saksakan ang charger kapag hindi na ginagamit. At ang tamang sagot ay letter D. 19. Bakit nakatutulong sa kalikasan ang pagtitipid ng enerhiya? A. Nababawasan ang paggamit ng fossil fuel at nakatutulong itong mapangalagaan ang mga nilalang. B. Nagiging libre ang lahat ng pinagkukunan ng enerhiya. C. Hindi na kailangang gumamit ng anumang uri ng enerhiya. O D. Nagiging renewable ang lahat ng fossil fuel kapag kaunti ang ginagamit. At ang tamang sagot ay letter A. 20. Alin sa sumusunod ang fossil fuel na hindi agad nanunumbalik? A. Sikat ng araw. B. Hangin. C. Uling. O D. Tubig. At ang tamang sagot ay letter C. 21. Bubuo si Paulo ng 3 araw na plano upang maipakita ang malasakit sa pamilya. Alin ang pinakamahusay na planong maaaring niyang likhain? A. Unang araw, pumili ng gawain. Ikalawang araw, tumulong lamang kung mapupuri. Ikatlong araw, tumigil kapag nahirapan. B. Unang araw, alamin ang pangangailangan. Ikalawang araw, gawin ang ligtas na napagkasundo ang tulong. Ikatlong araw, tingnan ang epekto at ipagpatuloy ang mabuting gawi. C. Unang araw, bumili ng regalo. Ikalawang araw, punan ng larawan ang pagtulong. Ikatlong araw, ipakita ito sa maraming tao. O D. Unang araw, akuin lahat ng gawain. Ikalawang araw, gawing mag-isa kahit mahirap. O ikatlong araw, tumangging humingi ng tulong.
At ang tamang sagot ay letter B. 22. Nais ng isang pangkat na gumawa ng gawaing pagmamalasakit. Alin ang pinakamainam na plano? A. Mangolekta agad ng pera kahit walang pahintulot ng magulang. B. Pumunta sa malayong lugar nang walang kasamang nakatatanda. C. Punan ng larawan ang tinutulungan at i-post ito kahit walang pahintulot. O D. Pumili ng ligtas at kayang gawain. Humingi ng pahintulot at igalang ang pribasya ng iba. At ang tamang sagot ay letter D. 23. Sa isang pamilya, si Ana ang araw-araw na naghuhugas ng pinggan, naglilinis at nag-aayos ng gamit habang ang dalawa niyang kapatid ay naglalaro kahit kaya rin nilang tumulong. Ano ang pinakamahusay na pagsusuri sa sitwasyon? A. Hindi patas ang paghahati ng gawain, makabubuting magtulungan ayon sa kakayahan at pangangailangan ng bawat isa. B. Tama ang ayos dahil ang mahusay gumawa ang dapat gumawa ng lahat. C. Walang kaugnayan ang paghahati ng gawain sa pagmamalasakit sa pamilya. O D. Dapat ihinto ni Ana ang lahat ng gawain upang maranasan din ng iba ang hirap. At ang tamang sagot ay letter A. 24. Nilalagnat ang nakababatang kapatid ni Maya habang wala sa silid ang kanyang magulang. Ano ang pinakamainam na kilos ni Maya? A. Bigyan agad ng anumang gamot na makita niya. B. Iwan ang kapatid upang matapos muna ang paglalaro. C. Tawagin ang magulang o nakatatanda at tumulong sa ligtas na paraang kaya niya. O D. Dalhin mag-isa ang kapatid sa malayong klinika nang walang paalam. At ang tamang sagot ay letter C. 25. Bakit may tuturing na pagpapakita ng pananampalataya ang pagtulong at pagbabahagi sa pamilya? A. Dahil napipilitang sumunod ang ibang tao. B. Dahil mas napapansin ang taong tumutulong. C. Dahil napapalitan nito ang lahat ng tungkulin ng ibang kasapi. O D. Dahil naisa sa buhay sa pagkalinga sa kapwa ang mabuting paniniwala at pagpapahalaga. At ang tamang sagot ay letter D. 26. Alin ang konkretong halimbawa ng pagbibigay prioridad sa kapakanan ng kapamilya? A. Matulog ng mas matagal habang abala ang lahat. B. Gumising ng mas maaga upang makatulong sa paghahanda ng pagkain para sa magulang. C. Hintaying utusan bago gumawa ng anumang tulong. O D. Unahin ang sariling libangan kahit may kailangang tulungan. At ang tamang sagot ay letter B. 27. Ayon sa aralin, ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang damdamin. Ito ay makikita rin sa blank. A. Magagandang pangako lamang. B. Paghihintay na maunang tumulong ang iba. C. Konkretong pagkalinga at mabuting gawa. O D. Pagbibigay ng mamahaling bagay palagi.
At ang tamang sagot ay letter C. 28. Anong pagpapahalaga ang nililinang sa pagbibigay prioridad sa kapakanan ng kasapi ng pamilya? A. Pagiging mapagmalasakit. B. Pagiging mapagmataas. C. Pagiging mapag-isa. O D. Pagiging mapagkompetensya. At ang tamang sagot ay letter A. 29. Nananalangin si Carlo matapos makakuha ng mababang marka. Alin ang nagpapakita na nauunawaan niya ang pananampalatayang isinasabuhay? A. Hihintayin niyang tumaas ang marka ng hindi nag-aaral. B. Mananalangin siya, mag-aaral ng mabuti at hihingi ng tulong kung kailangan. C. Itatago niya ang marka upang walang makaalam. O D. Titigil siya sa pag-aaral dahil nakapanalangin na siya. At ang tamang sagot ay letter B. 30. Ano ang pinatitibay ng palagiang pakikipag-ugnayan sa Diyos? A. Kagustuhang maiwasan ang lahat ng problema. B. Kakayahang makuha agad ang anumang hinihiling. C. Pagkakaroon ng mas maraming kaibigan. O D. Pagtitiwala sa Diyos at katatagan sa pagharap sa hamon. At ang tamang sagot ay letter D. 31. May pagsusulit bukas si Nico ngunit inanyayahan siyang maglaro ng matagal sa hapon. Alin ang pinakamahusay na paggamit ng mapanagutang pagpapasya? A. Sumama agad dahil baka magalit ang mga kaibigan. B. Huwag nang maglaro kahit tapos na ang lahat ng gawain. C. Suriin ang oras at mga bunga. Unahin ang pag-aaral at maglaro kung may sapat pang panahon. O D. Hayaang isang kaibigan ang magpasya para sa kanya. At ang tamang sagot ay letter C. 32. Bakit hindi sapat na piliin lamang ang opsyong may pinakamaraming boto? A. Kailangan suriin din ang dahilan, bunga at epekto ng pasya sa iba. B. Kailangan piliin palagi ang opsyon ng pinakamatandang tao. C. Kailangang iwasan ang anumang pasyang pinag-uusapan ng grupo. O D. Kailangang piliin ang opsyong pinakamabilis gawin. At ang tamang sagot ay letter A. 33. Ano ang ibig sabihin ng pananagutan sa isang pasya? A. Pagpapalit ng pasya kapag may problema. B. Pagsunod sa gusto ng karamihan. C. Pag-iwas sa taong maaapektuhan. O D. Pagtanggap sa bunga ng piniling kilos. At ang tamang sagot ay letter D. 34. Ano ang unang hakbang sa mapanagutang pagpapasya? A. Piliin agad ang pinakamadaling opsyon. B. Tukuyin ng malinaw ang suliranin. C. Sundin ang pasya ng nakararami. O D. Isipin agad kung sino ang maaaring sisihin.
At ang tamang sagot ay letter B. 35. Sinabi ni Ella, mahina talaga ako sa pagsasalita sa harap ng klase. Hindi ko na susubukan. Ano ang pinakamainam niyang gawin upang malinang ang positibong pagtingin sa sarili? A. Sabihing maaari akong magsanay ng paunti-unti at humingi ng tulong upang umunlad. B. Iwasan ang lahat ng gawaing nangangailangan ng pagsasalita. C. Ihambing ang sarili sa pinakamahusay na tagapagsalita sa klase. O D. Sabihing mahusay na siya kahit hindi pa siya nagsasanay. At ang tamang sagot ay letter A. 36. Alin ang nagpapakita ng pagiging totoo sa sarili? A. Pagtatago ng lahat ng kahinaan. B. Pag-iisip na higit ka sa ibang tao. C. Matapat na pagkilala sa sariling lakas at kahinaan. O D. Pag-iwas sa gawaing maaaring magpakita ng pagkakamali. At ang tamang sagot ay letter C. 37. Nais ni Lina na bumuo ng plano upang paunlarin ang kanyang talento habang iginagalang ang sarili at kapwa. Alin ang pinakamainam niyang planong buuin? A. Mag-practice ng regular, humingi ng makabuluhang puna at gamitin ang talento upang makatulong sa iba. B. Mag-practice lamang kapag napupuri at huminto kapag may mas mahusay sa kanya. C. Kayahin ang gawa ng mahusay na kaklase at iwasang tumanggap ng puna. O D. Palitan araw-araw ang nais paunlaring talento upang hindi siya mahirapan. At ang tamang sagot ay letter A. 38. Hindi napili si Marco sa paligsahan at sinabi niyang wala siyang halaga. Ano ang kilos na pinakamainam upang maipakita niya ang pagkilala sa sariling dignidad? A. Itago na lamang ang kanyang talento. B. Sisihin ang mga napiling kalahok. C. Iwasan na ang anumang paligsahan. O D. Tanggapin ang resulta at ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng kanyang kakayahan. At ang tamang sagot ay letter D. 39. Si Bea ay mahusay umawit ngunit nahihirapan sa pagguhit. Bakit hindi nababawasan ang kanyang dignidad dahil dito? A. Dahil dapat siyang maging mahusay sa lahat ng gawain. B. Dahil mas mahalaga ang pag-awit kaysa pagguhit. C. Dahil ang dignidad ng tao ay hindi nakabatay sa iisang kakayahan. O D. Dahil hindi na niya kailangang paunlarin ang kanyang kahinaan. At ang tamang sagot ay letter C. 40. Ang pagkilala sa sarili bilang nilikhang may dignidad at bukod tangi ay batayan ng alin? A. Paghahambing ng sarili sa iba. B. Paggalang sa sarili at kapwa. C. Pag-iwas sa sariling kahinaan. O D. Paghahangad na laging manguna. At ang tamang sagot ay letter B.
Good job, everyone! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!